Amen. Well done, my child. Amen. Are you blessed? Amen. So tayo po'y nagpapasalamat for another opportunity that God has given us para po magbigay ng papuri at pasasalamat sa Panginoon Diyos. Amen. For the whole week that God has blessed us, iningatan tayo, and this is the right opportunity for us to give back all the glory. Amen. Good morning po sa bawat isa. Good morning. Amen. Salamat po sa bawat isa na narito. Maging sa lahat ng bisita natin. Later on, we will recognize you. Good morning po sa inyong lahat. And even sa lahat ng ating po mga kapatiran na nasa online ngayon, good morning po sa inyong lahat. At higit sa lahat sa ating po mahal na bishop na patuloy na nagbiministeryo sa ating po Panginoon Diyos. Good morning po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa ating pong pagsisimula, ating pong bibigkasin ang ating pong pahayag ng puso, panawagan sa pagsamba at pahayag ng puso sa pagsamba. On the book of Romans chapter 12 verse 1, sabay-sabay po natin bigkasin. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ibinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. Para sa pahayag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po tayo. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay hanggan. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. For our scripture reading, please follow me silently with your eyes as I read Proverbs chapter 24, verses 23 down to verse 34. These things also belong to the wise. It is not good to have respect of persons in judgment. He that saith unto the wicked, Thou art righteous, him shall the people curse, nations shall abhor him. But to them that rebuke him shall be delight, and a good blessing shall come upon them. Every man shall kiss his lips that giveth a right answer. Prepare thy work without, and make it fit for thyself in the field. And afterwards build thine house. Be not a witness against thy neighbor without a cause, and deceive not with thy lips. Say not, I will do so to him as he hath done to me. I will render to the man according to his work. I went by the field of the slothful, and by the vineyard of the man void of understanding. And, lo, it was all grown over with thorns, and nettles have covered the face thereof, and the stone wall thereof was broken down. Then I saw and considered it well. I looked upon it,
and receive instruction. Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. So shall thy poverty come as one that travaileth, and thy want as an unarmed man. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Let us go to Him in prayer. Ang manaming Diyos sa dakila sa lahat, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat Panginoong Diyos sa umagang ito. Panginoong Diyos, salamat Panginoon sa bawat isa na dumalo Panginoon sa iyong gawain Panginoon. Sa umagang ito kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Panginoong Diyos, kayo po ang siyang sumiyasat ang aming mga puso't isipan Panginoon. Patawad po Panginoong Diyos sa aming pong nagawang mga kasalanan Panginoon. Ano man pong kasalanan, karumihan, kalikuan Panginoon ang siyang nakikita niyo po sa amin na maaaring maging hadlang Panginoon. Nawa po Panginoon, patawarin niyo po kami Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, itama niyo, Panginoong Diyos, ang aming puso, pagdating po sa paglingkod, pagdating po, Panginoon, sa pagpupuri po sa inyo. Panginoon, ay pong nalapit, Panginoon, sa kaming kalagitnaan, ang aming mahal na bishop, Panginoon. Patuloy niyo po siyang gamitin, Panginoon, sa kanya pong pagministeryo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, gamitin po siya bilang instrumento ng pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, ay po pinagkakatiwalan sa inyo, ang aming gawain, Panginoon. Ang bawat isa na tatayo, Panginoon, sa likod ng pulpitong ito, Panginoon, nawa po maging pagpapala po sila sa bawat isa, Panginoon. Gamitin niyo kay Panginoon bilang instrumento sa bawat isa, Panginoon. Nawa po, Panginoon, kayo pong siyang madakila sa aming kalagitnaan. Panginoon, kayo pong siyang humawak, Panginoon, sa aming internet connection, Panginoon, sa mga tutugtog, sa orchestra, Panginoon, ang aming FB live streaming, ang aawit, Panginoon, nagbibigay ng special number, Panginoon, at Panginoon, ang magbabahagi ng iyong salita. Nawa, Panginoon, kayo po ay kumausap sa amin, sa aming pong pakinig ng inyong banal na salita, Panginoon. Panginoon, pagpalain niyo pong bawat parte ng aming gawain, Panginoon. Aking pong dinadalangin, Panginoon, rebuke niyo po, Panginoon, ang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan. Bagkus, Panginoon, aming pong dalangin, fill us with your Holy Spirit, Panginoon. Nawa, Panginoon, maging pagpapala po ang araw na ito, at nawa, Panginoon, mabigay po namin ang mataas na papuri at pasalamat sa inyong pangalan lamang po. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin ng may panampalataya sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Amen. This time po, awit tayo para sa Panginoon. Amen. Mainam po, pasimula pa lang ng ating gawain, mabigay talaga natin yung best natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Amen. Handa na po ba tayo? Awitin po natin. When the roll is called up yonder. Everybody. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the same of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. Everybody! When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share, when His chosen ones shall gather to their home beyond the sky, and the roll is called up yonder. All Christian, let's sing out. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master, for the dauntless ending sin. Let us talk of all His wondrous love and care. And then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Amen. Sino po dito nakakatiyak na langit po ang ating patutunguhan? Yan. Sa lahat po ng ligtas, awitin po natin na malakas when we all get to heaven. Everybody. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place.
together. Chorus now. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing it. Oh, gentlemen now, gentlemen, let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will not touch of life. Everybody, chorus! When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Amen. Salamat, Preacher Nathan. And this time, tayo po'y nagagalak. Meron po tayong mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Yan. Yan. So, 20, sa 20 po si Brother Cyron. Nag-isa lang, wala na. Ayan, si Brother Tonton sa March 19. Si Brother Mark sa March 19 din. Okay na. Nakita ko si Brother Mark dyan eh. Ayan, papuntayin natin din si Brother Mark. Habang kumakanta tayo, si Brother Mark, si Brother Cyron, si Brother Tonton. So, forward. Habang umawit po tayo, within mo natin, blessed birthday. Come on, sing it joyfully. Sing with us. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, God loves you. Blessed birthday. Mas mabilis, come on. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, we love you. Blessed birthday to you. Hello, hello. Unang-una po, thank you kay Lord sa patuloy na blessing and grace and sa good health. And thank you, Church, sa pagbati. Yan lang po. Amen. Una-una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa panibagong taon na binigay niya sa akin. Then, maraming salamat, Church, sa pagbati ninyo. Then, kay Bishop, kay Pinos, kay PNG, sa mga Young Pros, CYA, maraming salamat sa inyo. Then, sa pastoral staff, maraming salamat sa pag-aalaga niyo po sa akin. Thank you so much. Amen. Ano po, maraming po salamat sa Panginoon sa panibagong taon, saka sa aming mahal na Bishop, saka yung PNG. Ngayon po, 19 na po ako eh. Naintindihan niyo na po yun. Salamat po. Oh, say talaga, Brother Mark. Ayan. Blessed birthday, Brother Ton, Brother Cyron, Brother Mark. Amen. Thank you. And this time, isa sa ikinagagalak natin sa ating church, yung meron po tayong bisita. Amen? Tayo po'y nagpapasalamat sapagkat kasama natin this morning, from San Miguel lang po siya dyan. Okay? Kasama natin this morning si Darren Mercado. Darren Mercado? Pwede ba tayo? Dito? Ayun, sa gilid. Nakaharang yung poste. So, welcome ba si Darren? Amen. Salamat at nakasama namin. Upo ka lang dyan, Darren. And then, tayo pong lahat ay tatayo. Awitin po natin ang ating pong welcome song. Awitin po natin, Ligaya ng Buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Amen! Babaguhin ang iyong buhay, kung siya'y makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. English version. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life
Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Pumuna po tayong lahat. Ayan. Bago po tayo dumako sa ating pong offering, isa sa pinagpapasalamat natin sa ating pong mahal na bishop, bagamat lagi po, pag mga pagkakataong wala po siya, pinipilit niya pong makasama pa rin tayo. At alam ko, nandiyan po siya ngayon sa... Wala pa? Okay, so... Okay, offering muna po tayo and then hingin na lang po tayong advice sa ating pong audio team. Ayan, bago po tayong tumayo lahat, hayaan niyo po manang basahin ko po. Matthew chapter 6, verses 19 to 21. Ang sabi po dito, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa umagang ito na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat Panginoon sa mga pagpapala na patuloy niyo pong ibinibigay. Maraming salamat Panginoon sa pribilehiyo na muli kami po'y makapagbabalik Panginoon ng aming mga tithes and offering. Panginoon, pinapanalangin po namin ang perang malilikom na magamit ito Panginoon para sa ikalalago na inyong gawain. Panginoon, pagpalain niyo po Panginoon ang bawat isa makapagbibigay. In Jesus' name we pray. Amen. Habang tayo po'y nagbibigay, awitin po natin anything that costs me nothing. I cannot come before the righteous holy Lord And offer to Him worldly things I do not need. And hope is pleased. He wants me to Surely an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm calling to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Good morning po, Bishop. Hello, good morning. Okay, good morning po sa inyong lahat. Happy Worship Day po. So nais ko lang pong bumate sa congregation. Ako po kasalukuyan ay nasa Batangas, sa Batangas City Christ Baptist Church para po sa kanilang malaking event. Meron po silang mga around 700 people na magagather po ngayon. So please do pray for me. Pray for God's power. At gusto ko lang pong makita nyo na kahit po nandito po ako, I always want to make sure na kapag posible po, at least makakonect man lamang po ako sa inyo. Ikinukonsider ko po kayo na kalakasan ko po sa ginagawa ko para sa Panginoon. It is always an encouragement to see you all. And actually po, nung ako po'y nagtuloy-tuloy na nandiriyan po sa atin, ang naging epekto po nito, lalo ko kayong namimiss kapag po ako ay wala. So kaya sabi ko nga, God is really great and wonderful because I can say that through His grace, talagang ang gawain po in spite of this ministry na ginagawa ko para sa Panginoon, parang nakakalakas makita, katulad ngayon natatanaw ko po kayo, mas nakakapagbigay ng confidence sa akin to challenge to the other churches knowing that our church is doing good and doing great. Kaya mga kapatid, salamat po sa inyong katapatan, una sa Diyos, sa kanyang gawain, at umaasa po ako
na ibibigay po natin ang ating pinakamainam. Huwag po kayong makukulitan sa akin, pero lagi po nais kong ipaalala sa inyo na isa po sa magandang kalakaran po ng church na ang lahat ng members natin in particular, always bring your Bibles with you. Sanayin nyo na po na dala nyo lagi ang Biblia ninyo kapag kayo po ay sumasamba, because I believe, una, kalooban ng Diyos yan. Ikalawa, nakakalugod sa Diyos yan. Pangatlo po, ito po ay advantage sapagkat kahit hindi kayo magsalita, pag nakikita nilang may dala kayo Bible, you are almost telling them na kayo po, ang bawat nakakakita sa inyo ay dapat nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya again, thank you so much, and please understand, every time na may opportunity po ako, sumisingit po ako para kahit papano po nakita tayo at naramdaman ko po kayo, because as what I have said, it is always encouragement to me na kayo po ay aking makita. At sa ganitong paraan, ako po ay mapalakas ng Panginoon. So please, remember me in your prayer para po sa mabunga. Nakadalawang gabi na po ako at magandang balita sa inyo na umatras po ang trangkaso ko dahil nahihiya po siya na may gagawin pa ako para sa Panginoon kung sasabay pa siya. So kaya I can say that I am feeling good now, and I believe may kinalaman dito ang inyong panalangin. So I love you all in the Lord. Again, happy worship day, and please continue to be faithful, continue to worship and praise the Lord na meron pong masayang puso, sapagkat gusto ko pong makilala ang living water na isang buhay na iglesia. Amen? Isang buhay na church na talagang alive pag nagpupuri sa Diyos, lalo na sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, di ba? Si Pastor De Vega na nagmamahal sa bawat isa po sa inyo. Shout out po kay Ma'am Maris ninyo, kung nasa saan ka man ngayon, gusto kong malaman mo na mahal kita. Thank you so much. God bless. Okay. Thank you po, Bishop. Aakyat na po ako, bumaba lang po ako para matanaw ko po kayo. O yung orkestra naman natin para may picture din sila. Ayan. Mukhang masaya yung mga nasa orkestra natin, o buhay na buhay, o. Ayan, o. Buhay na buhay. Grabe. Sige po. God bless. God bless everyone. Bye-bye. Amen. Maraming salamat po sa buhay ng ating mahal na Bishop. No, hindi po tayo nakakalimutan kahit sa malayo. Patuloy po natin ipanalangin yung kanyang kalusugan, yung wisdom, pati yung success po ng gawain sa Batangas. This time po, tayo po tayong lahat. Ipakita po natin yung sinasabi ng ating mahal na Bishop. Tayo po buhay, masiglang simbahan. Amen. Awitin po natin lahat. This world is not my home. This world is not my home, I'm just a passing through. My pleasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. They're all expecting me, and that's one thing I know. My Savior pardoned me, and now I onward go. I know He'll take me through, though I am weak and poor, and I can't feel at home in this world. Everybody, oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just up in glory land, we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their song of sweetest praise stripped back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home.
awitin in the sweet by and by. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see the fall. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, in the sweet, amen, Christian, let's sing. By and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. We shall sing on the beautiful shore. The melodious songs of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Let us sigh for the blessing of rest. Our Christian, let's sing. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. The last line, son. To our bountiful Father above, we will offer a tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessing and hallowed the last name. Everybody. In the sweet by and by, we
Some say it's myth and legend, one more book upon the shelf. But the message it contains cannot be stilled. For God who wrote its pages will not let it pass away. Not one syllable will linger unfulfilled. His word will stand. His word will stand. No star should fall and mountains turn to sand. Though no man believes him, still God will be true. His promise is sure, his love will endure, and forever his word will stand. Don't listen to the voices of a world caught up in fear, for the word of God proclaims the victory. He gives his children courage to confront the gates of hell with a sword that conquers every enemy. His word will stand. His word will stand. Though stars should fall and mountains turn to sand. Though no man believes him, still God will be true. His promise is sure, his love will endure, and forever his word will stand. His word will stand. His word will stand. Though stars should fall and mountains turn to sand. Though no man believes him, still God will be true. His promise is sure, his love will endure, and forever his word will stand. And forever his word will stand. His word will stand. Amen. Salamat po sa lahat ng ating pong mga tanging bilang. And I do hope na yung mga mensahe ng awit na ating pong napakinggan, naghanda na po sa ating pong puso, sa ating pong pinakamalagang bahagi ng gawain. Amen? Are you ready for the preaching? Bigay na po natin ang ating pong 100% attention as we listen to the Word of God, yung mga Bible po natin, yung ating pong mga notes, at ibigay po natin ang ating pong puso sa pakikinig sa salita ng Diyos sa ating pong resident pastor, Pastor Norman Mari Gatdula. Preach on! Amen. Thank you po, Pastor Rodel. And welcome back, Pastor Rodel. Okay, so, of course, pagpili natin patuloy ating pong mahal na bishop sa kanyang ministeryo po sa Gawing Batangas at saka yung health po niya. Kaya sabi nga po ni Bishop, nahiya yung kanyang trangkaso. At siguro malaki pong rason po niyan ay dahil meron siyang mga prayer warriors. Amen? Taas ang kamay ng mga prayer warriors po na ating pong mahal na bishop. Yan. So sana po, lagi po natin pinagpipray ang ating pong mahal na bishop. No? And of course, lagi tayong nagpapasalamat sa ating pong mahal na pastor sa patuloy niya pong pagtitrain po sa atin, especially po sa akin po, lalo na po sa pangangaral po ng salita ng Diyos. Bago po ako magsimula, no, itaas po nating lahat ang ating pong mga Biblia. Taas nga po, sino pong mga may dalang Bible? Amen, amen. Okay, so make sure, maging kaugalian po natin. Sabi nga ni Bishop, huwag tayong makukulitan dahil itong mga paalala na to ay makakatulong po sa atin. Mainam pa rin po na may dala po tayong Bible tuwing pupunta po tayo sa bahay-sambahan. At kung wala po kayong Bible, PNG, wala po kasi akong Bible eh. Wala rin akong pambili. Mamaya, lapitan niyo po ako ha at pag-usapan po natin. Okay, so kung wala po kayong Bible talaga at wala rin po kayong pambili, yan, mamaya po, lapitan niyo po ako. Tayo po tayong lahat. Ready na po ba tayo makinig sa salita ng Diyos?
Amen. Sana po, ready na po tayo. Basahin po natin po ang ating pong text ngayong umaga po na ito. The title of our message this morning is The Importance of God's Mercy. The Importance of God's Mercy. Let's read Romans chapter 12, verses 1 and 2. Romans chapter 12, verses 1 and 2. Sige po, hintayin ko po kayong buksan ang ating pong mga talata na babasahin po. Kung nandiyan na po kayo, please shout Amen. Amen. Okay po, sige po. Basahin po natin Romans chapter 12, verses 1 and 2. Everybody, ready, begin. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Tayo po'y manalangin, dear Father in heaven, thank you, Lord, for this morning that you have given us. Lord, give us a heart of worship. Nawa, Panginoon, ang aming pong pakikinig sa inyong salita, ang pangangalan po ng salita na ito, ay maging kapuli-puli po sa inyong harapan. Panginoon, i-ready niyo po ang aming mga puso't isipan sa pakikinig po ng inyong salita at gamitin niyo po ako, Panginoon, sa oras po na ito, maging mouthpiece niyo po, Panginoon, to declare your pure words, O God. Ganyan din, Panginoon, ang pumahal na bishop, patuloy niyo po siyang ingatan sa kanyang ministeryo, sa kanyang pagpipreach po sa oras po na ito, sa gawing Batangas. Bigyan niyo po siyang good health, Panginoon, at sa buong araw po na ito, Panginoon, ay ingatan niyo po ang aming pong mahal na bishop. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari na po kayong umupo. So ito po yung last po dun sa akin pong ginawa na 3 series. Noong January, nag-preach po tayo ng importance of God's hindi na matandaan. The importance of God's grace. Okay? So yun yung una natin. Noong February, importance of God's love. Tapos ngayon po, importance of God's mercy. At itong mga 3 bagay nito, pinag-uusapan natin sa usaping ministeryo. Sa usaping gawain ng Panginoon. Okay, so yung una, importance of God's grace, nakita natin doon na sa paglilingkod natin sa Panginoon, importante ang biyaya ng Diyos. Amen? Sige nga, bago tayo magsimula, kalabitin mo ngayong katabi mo. Huwag ka matulog, ha? Makinig ka mabuti sa preaching. Sige, kalabitin mo. Huwag ka Alam niyo pong susi, para wag tayo makatulog sa preaching? Alam niyo pong susi? Mag-notes tayo. Kasi pag nanonotes ka, tutok ka. Okay? Pero mas maganda kung nagsusulat eh. Kasi pag cellphone, minsan baka may notification na lumabas eh. Okay? So, maganda nagsusulat talaga ng notes. Maraming benefits po yan bukod sa hindi ka makakatulog habang nakikinig ka ng salita ng Diyos. Amen? Okay, sa ating paglilingkod, importante ang biyaya ng Panginoon, ang grace. Kaya hindi tayo magyayabang dito po. Dahil lahat ng ito, biyaya lang po ng Panginoon. Kung ano po yung mga gifts natin, kung ano po yung mga nagagawa natin para sa Panginoon, hindi natin pa rin sabihin, Panginoon, magaling ako, kaya ko ito nagagawa. Kaya ko ito nagagawa dahil sa biyaya lamang ng Panginoon. Ang biyaya ng Panginoon, ine-expose tayo niyan kung ano ang level natin sa harapan ng Panginoon. Na sa harapan ng Panginoon, mababa lamang po tayo. Kaya kung ano man ang kakayahan natin, biyaya lang yan ng Panginoon sa iyo. Nalaman natin sa importance of God's love na sa ating paglilingkod sa Panginoon, kailangan may pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. Sapagkat kung walang pag-ibig ang iyong ginagawa, kung walang pag-ibig ang iyong paglilingkod, walang saysay ang mga bagay po na yan. Kaya kapag may pag-ibig ng Diyos sa ating pong paglilingkod sa Kanya, di ba, natatandaan niyo po yung mga points ko po na yun? It makes our service counted. It makes our service Christ-like. And it makes our service, ano po? Nakalimutan na, convincing. Di ba? Magiging sincere yung ating pong paglilingkod. Magiging counted sa harapan ng Panginoon. May reward sa harapan ng Panginoon kapag may pag-ibig. At ang maganda po doon, magiging katulad ng paglilingkod ng Panginoong Hesus na dito pa po siya sa lupa. And now, dito po sa pangatlong preaching po, sa ating paglilingkod, importante po ang mercy ng Panginoon. Amen? Importante ang habag ng Panginoon. At ang ganda po ng timing ng Panginoon, kasi March po ito, March po ngayon, ito po ang aking birth month, at sa buhay ko po, ramdam na ramdam ko po ang habag ng Panginoon.
Alam niyo po, ang habag ng Panginoon, ang awa ng Panginoon, yung mercy po, it is an optional attribute of God. Ibig sabihin po, ng optional, ang Panginoon po, may choice kung kanino siya magiging merciful at kanino siya hindi magiging merciful. Yan po yung sinasabi sa Romans chapter 9, verses 15 and 16. Sabi po sa Romans chapter 9, verses 15 and 16, For he said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. So ngayon nakikita po natin dito na sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, sa ating pong magiging isang, kahit sa ating lahat po, no, yung existence po natin, habag lang po ng Panginoon. Ang sabi dyan, no, so then it is not of him that willeth, nor of him that runneth. Hindi sa gawa mo. Hindi sa kakayahan mo, kaya ka kinakahabagan ng Diyos. Pinili ng Diyos na kahabagan ang bawat isa po sa atin. He is not obligated to do that. But anyway, He chose to have mercy on us. Amen? So kung yung grace, unmerited favor, hindi mo deserve, pero ibinigay sa iyo ng Panginoon, can we say that mercy is unmerited escape? Na yung deserve mong punishment, hindi ibinigay sa iyo ng Panginoon. Dinidefine ko lang po yung mercy, ha? Kasi ang grace at saka mercy, parang yung coin. Ibig sabihin, kung yung ulo o yung nasa isang side, yun ang grace, nasa kabilang side, yun yung mercy. Ibig sabihin, hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Kapag may grace, may mercy. In our salvation, makikita mo doon yung grace. Sa Ephesians chapter 2, verse 8, For by grace are ye saved. Sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng ating pong pananampalataya sa Panginoong Hesus. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Hindi sa sarili kong gawa, not of works. Hindi sa sarili kong kakayahan. Ang kaligtasan ay biyaya po ng Diyos, regalo po na binibigay sa atin ng Panginoon. Yan po ang biyaya. Ano po yung mercy? Titus chapter 3, verse 5. Sige po, buksan niyo po ang inyong mga Bible. Titus chapter 3, verse 5. Everybody, sabay-sabay po nating basahin. Ready, begin. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So makikita natin dito, yung kanina Ephesians chapter 2 verse 8, hindi sa sarili mong gawa, kundi biyaya ng Diyos ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Sa Titus chapter 3 verse 5, hindi sa sarili mong gawang mabuti, kundi sa habag ng Diyos tayo ay iniligtas niya. Sapagkat ang lahat ng ating pong katuwiran, lahat ng ating pong kabutihan, ay maruming basahan lamang sa harapan po ng Panginoon. For all have sinned and come short of the glory of God. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya even in our salvation, nakikita po natin dito yung habag ng Panginoon. Kung ang grace na binigay niya sa atin ay kapag ikaw tumanggap sa Panginoon, langit ang pupuntahan mo. That is grace. You don't deserve heaven, pero dahil sa pananampalataya mo sa Panginoong Hesus, you will go to heaven. Ano yung other side of the coin? Because of God's mercy, ang deserve mo, impyerno. But you will not go to hell. Because of God's mercy. Because of God's grace, you will go to heaven. Because of God's mercy, you will escape hell. Yan po yun. In our salvation, kitang-kita po natin. PNG, di mo pa sinama yung love. Saan po yung love doon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Alam niyo po, sa nakatungtong po yung grace, sa nakatungtong po yung mercy, sa love po sa atin ng Panginoon. We love Him because He first loved us. Alam niyo, na-realize ko po, habang minimeditate ko po itong mga, by the way, introduction pa lang po tayo, ha?
habang minimeditate ko po itong mercy ng Panginoon, naisip ko, kung walang bumaba na tagapagligtas, wala po tayong choice. You will all go to hell with me. Kasama po ako. We will all go to hell. Wala tayong choice. But because of God's love, but because of the mercy and the grace na pinakita niya sa atin, may tagapagligtas na ibinigay ang kanyang buhay, namatay sa krus ng Kalbaryo, pinambayad sa ating mga kasalanan ng kanyang dugo, ang kanyang buhay, tayo po ay nagkaroon ngayon ng choice. Ano pong choice po nun? Choice na tanggapin yung regalo para makapunta tayo ng langit o tanggihan ang regalo. Ibig sabihin noon, wala kang choice, pumunta ka ng impyerno. Pero praise God, natupad ang mga hula. Ginawa ng Diyos ang kanyang pangako. Si Jesus Christ bumaba sa lupa upang tayo po ay iligtas. Upang ang sino mang manampalataya ay huwag mapahamak. Yung pananampalataya, it is your choice. Accepting the gift of God. But as many as receive Him, to them gave He the power to become the sons of God. Kaya na-realize ko, praise God. Meron tayong Savior. Dahil sa Savior natin, nagkaroon ako ng choice. Dati wala akong choice. But because of my Savior, I have a choice. And I chose Jesus Christ. Kaya nga sa mga bisita natin, sa mga nakikinig po sa atin, sa lahat po nandito na hindi po nakatitiyak kung saan pupunta ang iyong kaluluwa pag ikaw namatay, choose the Lord Jesus Christ. You have to choose the Lord Jesus Christ. Place your faith in Him. At totoo, sinasabi ng Biblia, ang lahat ng mananampalataya, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. And in our salvation, kitang-kita mo, habag ng Panginoon. No one deserves heaven. That's grace. We all deserve the punishment of hellfire. That's mercy. Imagine nyo kung walang mercy ang Panginoon. Ano kaya kung sinabi ng Panginoon na, o sige, langit ka pero 2 years lang, tapos impyerno ka ulit. Pero hindi ganun eh. Ganun ka-faithful ang Panginoon sa atin. Na kapag ikaw tumanggap sa Panginoon, forever. Once saved, always saved. Kapag tumanggap ka sa Panginoon, forever na yan. PNG, lisensya ba yan para magkasala ako? Hindi. Kasi kapag anak ka na ng Diyos, papaluin ka ng Diyos kapag makulit ka. Papaluin ka ng Diyos pag pasaway ka. Ang tanong, meron bang pinalo na hindi nasaktan? Pag namamalo, masakit. Kaya ang totoong Kristiyano, ang totoong mananampalataya, ayaw ng palo ng Diyos. Gustong gumawa ng mabuti, kaya we are created unto good works. Gawin ang kalooban ng Panginoon. Pero ang katotohanan, tao pa rin tayo. Nagkakasala. Ang malupit doon, kung ikaw yung Kristiyano, pero sinasadya mong magkasala. Pero kahit po tayo magkasala, nandun pa rin po yung mercy ng Panginoon. Kaya yung pangalawa natin sa ating pong introduction, in our salvation, kita po natin yung mercy. Amen? In our survival, kita po natin yung mercy ng Panginoon. Lamentations chapter 3. Lamentations chapter 3 verses 21 to 23. Sabay-sabay po nating basahin. Lamentations chapter 3. This I recall, ready, begin. This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Grabe, even in our existence, in our survival, kitang-kita natin yung habag ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Prophet Jeremiah, kasi Lamentations po yan, panaghoy. Ibig sabihin, matinding emotion yan, negative emotion. Hindi lang yan iyak, pagtatangis po yan. Dahil nakita po niya yung magiging kasiraan ng Israel. Kaya sabi niya, yung Lamentations po niyan, talagang umiiyak siya, nananaghoy po siya na parang wala ng pag-asa. Pero sabi niya, this I recall to my mind, therefore have I hope.
It is of the Lord's. Kung magiging ano po tayo, mapanuri, ano po yung mercies doon? Plural o singular? PNG, hindi ko po alam yung plural at singular eh. Plural. Hindi lang mercy, kundi mercies. Anong ibig sabihin po? Maraming chances ang binibigay sa atin ng Panginoon. God therefore is not the God of a chance. He is not a God of second chances. He is the God of many chances. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Kaya tayo nagsusurvive because of the Lord's mercies. Kaya hindi ka nauubos. Ang drama ng mga buhay po natin, yung pagod na ako, ayoko na, puro na lang problema. Di ba? Yung mga ganyan, puro na lang pasakit. Pero alalahanin mo, ginising ka ng Panginoon ngayong umaga with a new mercy, with a new love for you. God loves you so much. God is merciful to us. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. His compassions fail not. They are new every morning. At yan ang nagpapakita ng great faithfulness ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Isipin po natin, napaka-unfaithful po natin sa Panginoon. Meron ba mag-claim sa atin na ako talagang faithful ako sa Panginoon? Hindi. Every day nagkakasala tayo sa Panginoon. But praise God, we have a faithful God. A faithful God who is a merciful God, who is a loving God, who is a gracious God. Kaya nga pag nakita po natin, tayo po, pag nagawan po tayo ng masama, ang gusto po natin, magigante. Nang gagalaiti po tayo, kahit minsan nga malit na bagay lang, gusto natin magigante. How much more yung isang righteous God na nagagawa natin ng matitinding kasalanan, pero hindi naghihiganti sa iyo ang Panginoon. Anong tawag po doon? Mercy. Doon po kabuti ang Panginoon sa buhay po natin. Sana na-realize po natin habang nakikinig po tayo, na lahat ng pagkukulang natin sa Panginoon, hindi deserve ng Panginoon yan. Pero hindi sa atin binabato ng Panginoon. Lahat ng kasalanan na nagagawa natin, di ba? Ang binabalik sa atin ng Panginoon, yung habag at awa niya, binibigyan ka pa rin ng chance. Kaya ka nagsusurvive ngayon. Despite na napakatigas ng ulo natin. Despite our faithfulness, the reason why we are surviving, it's because of the mercy of God. Sana wag nating ubusin. Sana wag naman nating, alam mo yon, yung parang lubusin. Na, kasi ang reality, pag talagang hindi ka sumunod sa kalooban ng Panginoon, una, pwede kang kainin ng malaking isda, ano? Na hanggat di ka sumusunod sa kalooban ng Panginoon, hindi ka iluluwa ng isda na yon. PNG, baliktad na ngayon, ako na ngayon yung kumakain sa isda. Hindi, ang katotohanan po, pag ang isang Kristiyano, hindi pa rin, nagpasaway pa rin sa Panginoon, hindi sumunod sa Panginoon, pwedeng kunin ka na ni Lord. Kasi di ka mapasunod eh. Kaya isipin natin, kailan dito pa tayo, may mercy pang Panginoon. Huwag mong hintayin yung panahon na husgahan ng Panginoon ang mga kasalanan mo. O ang kasalanan ng bawat isa po sa atin. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. His compassions fail not, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen? Kita po natin yung mercy ng Panginoon in our salvation. Kita po natin yung mercy ng Panginoon in our survival. At ito po yung focus po ng ating pong preaching ngayong umaga po na ito. Sabi ko nga po, introduction lang po yung kanina, no? In our service. Sa ating pong paglilingkod, makikita po ang habag ng Panginoon. Kaya po dun po sa ating pong main text, sa Romans chapter 12, na very, very familiar at close sa atin ang verse po na ito, ang sabi po, I beseech you therefore. Yung I beseech po na pinapakita po doon ay pagpapakita ng matinding emotion ni Apostle Paul. Yung beseech po, ang ibig sabihin po niyan, pleading, nagmamakaawa. Nagmamakaawa ko sa inyo mga kapatid. Ipinamamanhik ko sa inyo.
alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Yan po ang sinabi po ni Apostle Paul sa mga taga-Roma. He is pleading to present their bodies a living sacrifice by the mercies of God. Sana po sa umaga po na ito, we ought to remember the mercies of God when we serve Him. Sa paglilingkod natin sa Diyos, sana nandun yung biyaya ng Diyos sa atin, na hindi tayo magmamalaki. Dahil lahat yan, biyaya lang po ng Panginoon. Sana sa ating po paglilingkod, nandun yung pag-ibig ng Diyos, para maging counted yung ating pong service. At alam niyo po, sana makita sa atin na tayo po ay kinahabagan lamang po ng Diyos sa ating pong paglilingkod. Na kaya po tayo naglilingkod dahil may awa po sa atin ang Diyos. Number 1, ready na po kayo? When we remember God's mercies, number 1, we will present a reasonable sacrifice and service. Kapag naalala po natin, isinasaalang-ala po natin ang mga kahabagan ng Diyos, tayo po ay magpe-present ng reasonable service and sacrifice. Ano po yung service natin? Ano po yung sacrifice po natin? Yan po yung pagiging holy natin. Our holiness will make us acceptable unto God. We have to present a reasonable sacrifice and service because of God's mercies. Amen? Kinabagan na tayo ng Diyos. So dapat makita sa atin ng Panginoon yung kaayusan ng ating pong buhay. Yung kaayusan ng ating pong mga katawan. Na ginagamit natin itong buhay na ito sa kalooban po ng Panginoon. Alam niyo po, kung pupunta po tayo dito po sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, sa ating pong pagsamba, tapos meron tayong pusong hindi maayos, meron tayong pusong punong-puno ng galit, meron tayong bitterness, meron tayong tinatagong kasalanan, meron tayong kamunduhan, kung yan ang ating po ipapakita po sa harapan ng Panginoon, deserve po ba yun ng Panginoon? Deserve po ba? Ang deserve ng Panginoon ay isang haing buhay. Holy, acceptable unto God. Kaya ngayong katampatang pagsamba, ang idea po niyan, the only way to worship God is to become holy. Amen? The only way to truly worship God is by presenting our bodies wholly acceptable unto God. Hindi deserve ng Panginoon na ibibigay nating hain ay haing sila. We can be acceptable to God by presenting our bodies holy unto Him. Kaya nga po, alam niyo po, nakakalungkot po na kung pupunta po tayo dito po sa church, maglilingkod po tayo sa Diyos, tapos hindi tama ang ating pong puso, nagsasayang lang po tayo ng oras. Sinasayang po natin yung habag ng Panginoon na ibinigay sa iyo ngayong umaga. Ibig sabihin ba niyan, PNG, din lang ako mag-church kasi tama yung puso ko eh. Tandaan po natin, ang Panginoon mahabagin. Ang Panginoon mapagpatawad. So sana pumunta tayo dito, humingi tayo ng tawad. Kaya napansin niyo po, hindi tayo agad preaching. Sa ating pong service sa Kanya, hindi po agad preaching right away. Kasi po, pag preaching, yung iba hindi makakapakinig. Kasi may preparation pa po before preaching. Kaya nga sabi natin, the main thing in our service is the preaching of God's Word. Ito ang pinaka-importanting aspeto ng ating pagsamba, ang pakikinig sa salita po ng Diyos. Ito ang highlight ng ating pong paglilingkod, the preaching of God's Word. Kaya nakita niyo po, before we hear the message of God, di ba may preparations, meron tayong congregational singing, meron tayong opening prayer, yung mga bagay po na yung opportunity yan para isaayos mo ang iyong sarili sa harapan ng Panginoon. Sapagkat ang deserve ng Panginoon, nahaharap tayo sa Kanya ng may banal na puso. Na merong choice,
Na may covenant tayo sa Panginoon. Panginoon, aayusin ko na po ang buhay ko. Kung nasira man ako ngayong week na ito, Panginoon, aayusin ko po. Dapat yan po ang ating pong heart. Na dahil lamang sa kahabagan ng Panginoon, maalala natin na dapat paglingkuran natin siya ng tama. Amen? Yan ang katampatang pagsamba. Yan ang nararapat na pagsamba natin sa Panginoon, that we will present our bodies a reasonable sacrifice. We will give a reasonable service to God. Sana po, kapag ginagawa po natin yan, naaalala natin yung kahabagan ng Diyos. By the mercies of God. Pag tingnan niyo po yung mga katabi niyo po, kahit gaano po sila kaganda, kagwapo, kabango, sige, tignan niyo po. Amoyin niyo po kung gusto niyo po, di ba? Ay, parang PNG, parang mabaho, parang walang habag ng Panginoon. Parang libag ang nasa kanya, no? Tingnan niyo po, kahit gaano kagaganda, kagwapo niyan, na nasa tabi niyo po, kinahabagan lang tayo ng Panginoon. We are all doing this by the mercies of God. Remember yung introduction ko po, na ang mercy ng Panginoon, optional. Ibig sabihin, nagbibigay siya ng mercy to whom He will have mercy. The reason that you are here, nagkaroon ng awa sa iyong Panginoon. Kaya tanungin niyo po yung inyong mga sarili, tanungin po natin na ating po mga sarili, deserve ba ng Panginoon na maglilingkod ako ng may ganitong puso? Deserve ba ng Panginoon na ito lang ang aking ibibigay? Deserve ba ng Panginoon na hindi ako aawit para sa Kanya? Deserve ba ng Panginoon na matutulog ako pag preaching? Oh, naipasok pa ni PNG yun, no? Deserve ba ng Panginoon na hindi ko dala yung Bible ko? Deserve ba ng Panginoon na late ako? Deserve ba ng Panginoon na hindi ako a-attend ng Sunday school mamaya? Your God, my God, is a merciful God. Ibigay naman natin yung deserve para sa Kanya. Remember, you will not survive now without God's mercies. Number 2, when we remember God's mercies, we will present a reasonable sacrifice and service. When we remember God's mercies, we will protect our renewed self through separation. Ang sabi po ng verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kapag uusap po tayo sa holiness, di ba sabi po natin, ang deserve ng Panginoon, ibigay natin reasonable sacrifice and service. And we can only do that by presenting our bodies as holy sacrifice. Amen? Magbigay tayo ng holy service. At kapag nag-uusap po tayo ng holiness, we speak of consecration. Ang ibig sabihin po ng consecration, being made holy. Pinapaging banal. Okay? And when we speak of consecration, we speak of separation. So, paano ako magiging holy, PNG? You need to separate. You need to consecrate. Pag sinabi kasing consecrate, set apart. Isinantabi para sa gawain ng Panginoon. Isinantabi para sa kalooban ng Panginoon. Anong klaseng separation po ang dapat po nating gawin? Because we are renewed in the Spirit, tayo po ay binago na po ng Panginoon, ang kailangan po natin manatiling separated. At ang sabi po dyan, and be not conformed to this world. The way to holiness is by not conforming to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. And in that sense, we will prove kung ano yung good, ano yung acceptable, kung ano yung perfect na will ng Panginoon para po sa atin. Saan po nakatungtong ulit? By the mercies of God pa rin po. Kapag naglingkod tayo, alalakarin mo ang kahabagan ng Diyos. At sa pag-alala po natin ng mercies ng Panginoon sa buhay po natin, sana iwasan po natin na tayo po ay makihalo sa kamunduhan. Dahil po, napakamakabagi ng Panginoon sa atin, we ought to separate ourselves from worldliness. Sabi po sa 1 John chapter 2, verses 15 and 16. 1 John chapter 2, verses 15 and 16. Love not the world, neither the things that are in the world.
If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ano po yung idea po ng worldliness? For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father but is of the world. Ang gusto ng mundo ngayon, yung lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, yan po ang worldliness. Ang sabi ng Biblia, be not conformed to these things. Huwag po tayo makikiayon. Huwag po tayo makikihalo sa mga bagay po na ito. Mainit na usapin po ngayon, ang politika. Tama po? Alam niyo po ba, baka mamaya, mag-ingat po tayo. Baka mamaya, nakikiayon na po tayo sa isip ng mundo. Nagiging divisive na po tayo. Nagiging worldly na po tayo. PNG, ano po bang stand niyo po? Basta ako, ang stand ko po, yung sa bagay na makakapag-share po ako ng gospel. Yan po mga nilalike natin, mga sinishare. Wala namang po masama kung meron kang sarili mo pong opinion. Wala pong masama po doon, no? As long as it is grounded by the truth of the Bible. Pero ang masama lang po doon, yung baka mamaya po, masyado tayong nakikipag-debate, nakikipag-away, di ba? Nakikihalo po tayo sa kaguluhan po ng sitwasyon, na baka mamaya yung mga pwede nating ma-win, ma-soul win, ay hindi na makinig sa atin dahil sa ating political affiliation. Kaya nga po ako sa ating pong mahal na bishop eh. Talagang hindi siya may stand po ang ating pong mahal na bishop, may mga stand po siya, pero hindi niya gagamitin yon para, alam niyo, hindi niya po yun i-declare kung saan siyang panig or what. Kasi ang pinaka-importante po ay yung pangangaral po ng salita ng Diyos. Dati po, nung ako po ay college, medyo ano din po ako sa mga politics eh. Actually, sa pagtutulong lang po ng ating pong mahal na bishop, na-realize ko po na kung magbibigay ako ng side, di ba, na hindi naman talaga ano sa Bible, hindi naman absolute truth ng Bible, kasi kahit media naman yan, kahit history yan, ay pwedeng matwist. Right? Eh kung di naman absolute truth ng Bible ang aking pong paninindigan, tapos madodraw away ko yung mga taong pwede makinig sa akin at matuto at maligtas, di ba? Eh anong sense ng aking pong pinaninindigan? All of us should stand on what the Bible says. Dapat ang goal natin sa buhay po ito, soul winning pa rin po talaga. And even all these things, di ba, kapag tayo po ay napunta na po dun sa isang particular na opinion ng mundo, ingatan po natin, baka mamaya nakikihalo na po tayo sa mundo. Ang gusto ng mundo, pro-choice, tama ba? Pro-choice. Ang gusto ng mundo, yung dissolution ng marriage. Ang gusto ng mundo, worldly music. Ito yung mga gusto ng mundo. Yung perversion ang tinuturo po ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, tayo po ay mga Kristiyano. Tayo po ay iniligtas ng Panginoon. Sana po sa kahabagan ng Panginoon, ma-realize po natin na wag po tayo makiayon o makihalo sa kung anong sinasabi po ng mundo. We have to maintain our Christian identity alang-alang sa kahabagan ng Diyos. We have to maintain our standards alang-alang sa kahabagan ng Diyos. We have to promote a holy service alang-alang sa kahabagan ng Diyos. And we can only do that through our separation with the world. Amen? Young people, tayo po, tina-target po tayo ng kamunduhan. Tina-target po tayo ni Satan. Sana po, maging wise tayo. Kuha tayo ng wisdom from the Bible. Gawin po natin ang nararapat. We have to separate from the world. Ano po yung number 1? Because we remember the mercies of God, we will present a reasonable sacrifice and service. We will protect our renewed self through separation from the world. And last po, when we remember God's mercies, we will proceed to run steadfastly and submissively. Ang ganda po na naglilingkod po tayo ng may biyaya ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, we do these things. We are capable to do these things. Ang ganda po na naglilingkod tayo na counted sa harapan ng Panginoon dahil may pag-ibig. At alam niyo po ba, para wag ka sumuko sa paglilingkod,
para wag ka tumigil sa iyong pagtakbo. Kailangan mong maalala ang mga kahabagan ng Diyos. The mercies of God will help us to realize that we have to continue running the race. Yan po ang sinabi po ni Apostle po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1. 2 Corinthians chapter 4 verse 1. Ang sabi po ng Bible, therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, ano pong sabi? We faint not. Hindi sila nanlupaypay. Bakit? Na-realize na may mercy ang Diyos eh. Na-realize na yung privilege nila ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya kung parang gusto mo nang tumigil sa paglilingkod, alalahanin mo yung kahabagan ng Panginoon sa buhay po natin. Don't faint. Don't stop. Don't quit. Just run. Be submissive to the will of the Lord. Be steadfast. Be unmovable. Let us always abound in the work of the Lord. Bakit po? Because our labor is not in vain in the Lord. Nakakapagod, yes. Nakaka-burn out. Lalo na kung pastor. Just imagine yung ang lahat ng dinidil ng ating pong mahal na bishop. Lahat ng ginagabayan ng ating pong mahal na bishop. Nakakapagod. I imagine, sobra yung pagod niya. Sobra yung hirap. Pero bakit nagpapatuloy si bishop? Bakit nagpapatuloy po ang bawat isa po sa atin? Kasi kinakabagan lang tayo ng Diyos. At sa kahabagan ng Diyos sa buhay ko po, na-realize ko po na gusto kong magpagamit sa Panginoon. Gusto kong magpatuloy na tumakbo. Gusto kong matapos ang aking karera. Bakit? Alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Bakit ako titigil? May isang Diyos na pumulot sa akin. Na sino ba ako? Sino ba ang bawat isa po sa atin? Pero kinaawaan tayo ng Diyos. Pinulot niya tayo sa ating pong pagkalugmok sa kasalanan. Itinayo niya tayo at inangking anak. Bakit ka titigil? We shouldn't stop. Why? Because we have the mercies of God each and every day in our lives. Ibigay natin sa Panginoon kung ano ang deserve ng ating pong Panginoon. Alang-alang sa kahabagan ng Panginoon. When we remember God's mercies, we will present a reasonable sacrifice and service. When we remember God's mercies, we will protect our renewed self through separation. And when we remember God's mercies, hindi ka titigil. We will not stop. We will proceed to run steadfastly and submissively. Kasi ang mercy, dahil kinakabagan lang tayo, nagpapakita din po yan. Katulad ng grace, nagpapakita ng humility, na dahil nagagawa natin to, biyaya lang ng Diyos. At the same thing, nagagawa ko ito dahil kinakabagan lang ako ng Diyos. It will make us submissive to the will of God. Before we go to our altar call, pwede ba natin kantayin yung, kahit yung first stanza lang, tsaka yung chorus ng Great is Thy Faithfulness. Tayo po tayong lahat. Let's all stand. Bago po tayo magpanawagan, bago po tayo mag-aya dito po sa altar upang manalangin, awitin po muna natin at sana maramdaman po natin ang awitin po na ito. Great is Thy faithfulness. Everybody, ready, sing. Great is Thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions, they fail not. As Thou hast been, Thou forever will be. Everybody. Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand has
this time, atin pong ino-open ang altar para sa lahat ng gustong manawagan po sa ating Panginoon. Yuko po tayo, dikit po tayo. May gusto po manalangin po dito sa altar, na-realize mo, kinakabagan ka lang ng Diyos. Masyado mong tinake for granted yung mercies ng Panginoon. This time, let's say sorry to God and let's make a covenant to the Lord. Lord, salamat sa iyong habag, salamat sa iyong awa sa buhay ko. Hindi mo deserve ang ganitong buhay. Hindi mo deserve ang ganitong paglilingkod. Panginoon, I wanna set my service holy, straight to you. Gusto kong ayusin natin ang ating pong mga sarili sa oras po na ito. Let's make a promise to the Lord. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Gusto mo nang sumuko? Sana na-encourage ka ng teaching na ito. May awa pa ang Diyos. May pagkakataon ka pa. Come on. Kung feeling mo wala ka ng pag-asa, therefore I recall to this mind. This I recall to my mind. Therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Alalahanin mo. May habag pa sa iyo ang Diyos. Lumapit tayo dito. Manalangin tayo. Humingi tayo ng awa sa Diyos. Dear Father in heaven, thank you, Lord, for this message. We realize, Lord, how important your mercy is. Lord, we need your mercy each and every day. Sana, Panginoon, makita sa amin palagi, sa aming paglilingkod, lalo na, Panginoon, ang awa niyo po, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kinaawaan niyo po ang isang tulad ko. At biniyayaan mo, Panginoon, ng pagkakataon na makapaglingkod po sa iyo. The King of Kings and Lord of Lords. Hindi mo deserve, Panginoon, ang mababang paglilingkod. Hindi mo deserve, Panginoon, ang paglilingkod na walang quality. Hindi mo deserve, Panginoon, ang paglilingkod na perverted, Lord, na wicked. Ang deserve mo, Panginoon, ay isang holy, a reasonable sacrifice, a reasonable service, a consecrated work, O God. Panginoon, sorry po kung nagkukulang kami. Sorry, Panginoon, kung nanghihina kami. Sorry, Panginoon, sa amin po mga naiisip, sa amin po mga nagagawa, sa amin po mga nararamdaman, Panginoon, na parang di namin inalala na kami po'y kinahabagan niyo lamang po. Lord, ayusin niyo po ang amin po mga buhay. Ano man, Panginoon, ang nilalapit po ng inyong mga anak sa oras po na ito, Lord, pakinggan niyo po sila. Lord, tignan niyo po ang amin po mga nararamdaman, ang amin po mga luha, ang amin po mga daing, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami po'y magbago, na kami po'y, Panginoon, mapalakas, sapagkat, Panginoon, ang aming pong puso ay nagpapasalamat na kahit napakasama namin, Panginoon, napaka-unfaithful po namin, in your great faithfulness, you still offered your mercies each and every day. Oh Lord, how great is your faithfulness. How great is your love, oh God. Thank you, Lord, for your grace and your mercy. We love you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Salamat po, Pastor Norman, sa napaka puno ng pagpapalang mensahe po. Yan, maaari na po tayong umupo.
Yan, so thank you so much. Mamaya po, right after the service ng ating pong closing prayer, so pwede po nating approach ang ating pong mahal na resident pastor para pasalamatan po sa ating pong natanggap na blessing. Pastor, wait lang po. Pag-pray po natin pala, mga kapatid, mamaya po, so hindi ko alam kung anong oras dito sa Pilipinas yon, baka gabi na po. Mamaya po ang anniversary po ng Living Water Baptist Church, Paris, France. At tayo po ay nakikigalak sa kanila pong achievement bilang isang church sa pangunguna of course ni Pastor Nelson Cadena. Kaya po ang ating pong church sa pangunguna po ng ating pong mahal na bishop, no, ay nakikigalak sa kanila pong selebrasyon ng kanilang church anniversary. Kaya mamaya po after po nating ikat, no, Pastor Rodel, after ng closing prayer po natin, stay lang po kayo, magbi-video po tayo ng greeting para po sa kanila. Okay? So tayo po tayong lahat ulit. Yan, sige po. May Sunday school po tayo right after ng ating pong greetings later. Tayo po tayong lahat. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Manalangin po tayo. Panginoon, dakilang Diyos muli, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa araw na to na muli kami po ay nakaganap, Panginoon, sa inyo pong, sa amin pong paglilingkod muli sa inyo. Salamat po sa mensahe na amin po natanggap, na tunay, Panginoon, ng iyong habag, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na sumasagana sa amin. Lord, we pray that you will continue to bless Pastor Norman, pagpatuloy yung po siyang pagpalain sa mga ministry pinagkatiwala niyo sa kanya, Panginoon, and continue to use him, Panginoon, mightily. And ganun din ang aming pong mahal na Bishop, Panginoon, na kasalukuyan pong nagbiministeryo sa Batangas. Pagpalain niyo po ang bawat isa, maging yung aming pong mga gagawin pa po sa Sunday School. Pagpalain niyo po yung mga magtuturo, kayo po patuloy yung madakil at maitaas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat po. Tapos na po yung ating pong gawain. Maaari po tayong umupo.